Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang araw ng Sabado ng umaga sa inyong pong lahat na aming mga kaagapay, mga tagapanood, mga tagapakinig, at siyempre po mga taga-subaybayan. Kayo na nakikinig sa anumang bahagi ng mundo at sa alimang bahagi ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre po kapag binibigkas po natin yan, lalong napapamahal sa atin, napapalapit sa ating puso ang ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. At siyempre po, 7,641 ang mga isla po yan. Geography muna po tayo. 17 regions, 81 provinces, 1,489 na mga municipalities, 145 na mga syudad at 42,045 na mga barangays na kung saan po ay talaga naman pong nakaabang ang ating mga taga-subaybay. Maray na aga, ako lumalabas yung pagkakakampangan ko po, Maray na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan din sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias at maging sa 1197 DXFE Davao. Happy listening sa inyong lahat po dyan. Napapakinggan din tayo sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Kaya naman binabati natin ang lahat ng nakikinig sa City of Coronadal at sa South Cotabato. At sa inyo rin na narito naman sa Metro Manila at wala pong sawa na nakatutok tuwing Sabado, magandang araw din ng Sabado sa inyong lahat. Sabado na umaga. Ito ang programang Tabas ng Batas dito sa paborito ninyong himpilan, 702 DZAS, FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Napapakinggan sa FEBC.ph at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At siyempre po, meron tayong simulcast sa ating partner television channel 185 sa Signal Cable sa pamagitan ng Great Commission Television o GCTV. At ngayong araw pong ito ng Sabado, muli ay kasama ninyo ang inyong kaagapay Pastor ni Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. At mamaya po ng konti ay makakaagapay na natin ang ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia, para sa ating talakayan mamaya. At kasama po natin, bagamat siya ang pangunahing sumasagot, lalong-lalo pagka mga tungkol sa property, sapagkat siya po isang licensed real estate broker bukod pa po sa pagiging abogado. At tutugon po sa mga katanungang legal ayon po sa Tabas ng Batas. Pero bago po tayo tuluyang magpasimula, batiin muna natin itong nasa attendance checking po natin, roll call, Catherine Franco Morata, Nora Salvador, Mamalhain Cruz Celestino, Alia Bernice Victory, O.C. Layaban, Ronald Yang, Nida Adefuin, Lolit Malyari Adia, M. De Los Santos Liagas, Jojo Simbulan. At sa punto po ito, ay nais naman nating pasalamatan ang ating mga kaagapay na patuloy nating nakaka-partner sa ministries ng Far East Broadcasting Company or FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at ng inyong suporta, mahigit 7 dekada na po na ating naibabahagi ang mga tamang balita at siyempre po ang mabuting balita ni Jesucristo. At sa mga nais naman na maging kabahagi ng ministeryong ito ng FEBC, pari po kayong mag-message sa FB page
ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At para sa iba pang mga detalye, maraming salamat sa inyong lahat na aming mga kaagkapay. Bago po muna ang lahat ng mga dapat ninyong abangan sa ating programa, narito muna ang ating pagkaing pangkaisipan. Ang ating pong pagkaing pangkaisipan sa araw na ito ay hango mula sa magandang balita Biblia, mula sa sulat sa mga taga-Filipos chapter 4 verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kaya naman po, kayo aming inanyayahan na makibahagi sa ating usapan ngayong umaga. Magpadala lamang po ng katanungan, komento o mensahe sa ating Facebook page sa Tabas ng Batas FEBC. At sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas, tutungo na po tayo sa inyong pinakahihintay na mga segments. Unahin natin ang Punto for Punto. Tabas ng Batas! Alam mo bang kinakailangan mong sumailalim sa quarantine period kapag nakahalubilo mo ang pasyenteng positibo sa COVID-19? Kung walang nararamdaman at fully vaccinated na, kinakailangang mag-quarantine ng 5 araw mula sa araw na na-expose ka. Ibig sabihin, hindi ka maaaring lumabas para hindi na makapanghawa pa sa iba. 14 na araw naman ang quarantine period kung partially o unvaccinated pa. Lamang ang may alam at ang tamang kaalaman ay makukuha sa kinauukulan tungo sa kalusugan ng pamayanan. Paalalang hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo Sa FEBC.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Nagbabalik po ang inyong programang Tabas ng Batas at siyempre ito pa rin ang inyong kaagapay Pastorni, Kuya Kaloy Cao at kasama na po natin ang ating kaagapay na abogado. Siyempre po, pinagmamalaki ko, siyempre, unawain nyo naman. Pamangking buo ko po yan. Attorney Roel Cao Garcia. Bumati ka na, Attorney Roel. Magandang araw po sa inyo, Pastorni, at ating mga tagapanood, tagapakinig sa 702 DZAS at sa Channel 185. Papasalamat ako at narito pa rin ako at na pagbibigyan nyo ng pagkakataong maglingkod sa mga kababayan natin, tagapakinig natin na may tanong na legal about sa batas. Pero siyempre, yung aking mga kaibigan na nagpapabati, unang-una yung aking kumpare dyan sa Santo Tomas, sa La Union, nag-aalaga ng bangus, nag-culture ng bangus dyan, si Colonel Mike Leaño, saka yung mga kabarkada namin sa Ateneo School of Government, si paring Dr. Troy Bakir, si Nino Bonito Padilla, taga-radyo po yan, at si paring Mayor John Tan, ng Pandan Antique. Yan. Mga kaibigan natin yan, nakikinig sila pagka may time ay nakakapanood pa. Magandang umaga po sa inyo. Tayo po ngayon ay, by the way, ating nga palang pinasasalamatan ang ating mga nakaantabay po sa atin. Si Ma'am Absedi Ferrero, ang ating Protex na sina JV Tabua, Benjo Morano, Reggie Villana, Nathaniel Peralta at ang ating RTV team na sina Eileen Valdez, Abby Glindo,
Chris Rosete, Ivan Abrenica at Wenmark Balatukan. At nabanggit natin kanina, ulit-ulit, ito po ang punto por punto. At ngayong umaga, pupuntuhin po natin. At dapat naman talagang pinupunto po ito. Kasi Atty. Roel, medyo nagiging prevalent itong rampant, itong mga violence against women and their children. Napakadalas na may kumukonsulta sa atin tungkol dyan. Ang ating pong tatalakayin ay ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. At ang batas po na ito ay may bilang na Republic Act number 9262. At noon pa pong 2004, nung yan ay nagsimulang pinairal. At kumbaga, magsesentro po tayo ngayon. Akala kasi ng marami, Atty. Roel, ang violence ay yung ginugulpi lang . Talaga pong hindi dapat ginagawa yan. Ginugulpi yung asawa, ginugulpi yung pati mga anak, o kahit na hindi asawa . Sakop po ng batas kahit na common law ang kanilang relationship. Yun nga, akala nila yun ang violence lang. Ang pupuntuhin po natin ngayon na papaliwanag na Atty. Roel, yung pong economic abuse. Sige, Atty. Roel, pakipaliwanag mo ng maigi yung economic abuse na yan as a form of violence against women and their children. Ang tama po kasi ngayon, pagkakaalam po ay Women's Month, ang Pebrero . So, yung sinasabi ni Pastor ni kanina, hindi lamang yung alam natin na typical na violence against women. Itong batas na ito, dinefine niya . Kaya nga ang title niyan, Act Defining Violence Against Women and Their Children. Okay? Providing for protective measures for victims, prescribing penalties and for other purposes. Yan ang title niyan. Talagang hinimay-himay niya. At isa nga sa mga maraming dinefine sa batas na ito ay yung sinasabi ni Pastor ni kanina na economic abuse. Ano ba yung economic abuse? Sinasabi ng batas, kapag halimbawa ay binawalan ka, isa kang ikaw ay asawa or common law wife, tapos sabi ng asawa mo, huwag kang magtatrabaho. Hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng magtrabaho. Okay? Meron ka namang right. Under the family code, sinasabi lang naman, pagka mayroong serious cause at pang justifiable cause, ay pwede kang pagbawalan. Ngunit typically, at kung ito'y papatak doon sa abuse na sinasabi at ginagamit yung kapangyarihan niya, influence niya laban sa asawa niya upang i-deprive ang kanyang paghahanap buhay, pagbawalan siya, kanyang paghahanap buhay, yun ay economic abuse. O kaya, dinideprive ka ng sustento na sabi, hindi ka pwedeng makatanggap ng iyong sustento or yung financial resources ay hindi ka pwedeng gumamit naman ng ating mga property in common. Economic abuse yan. Tapos, nagdadabog, binawasak yung mga properties ninyo, hindi mo na mapakinabangan, abuse pa rin yan. Tapos, yung pera mo, kinukuha yung ATM ng babae, hindi magastos, hindi makapag gastos ng kanya yung babae, kinukuha yung sweldo, kasama pa rin po yan sa economic abuse. Under po sa batas na ito, ang RA 9262 ay may mga binigay po na protection ang ating estado. Meron nga pong tinatawag dito na BPO, Barangay Protection Order. Ang isang babae o isang asawa o kanyang anak na sa pakiramdam nila ay naaabuso talaga sila, alam niyo po, maaari kayong pumunta dun sa inyong barangay captain. At within the same day na mag-file kayo ng complaint, mag-apply kayo ng Barangay Protection Order, ay obligado po silang umaksyon dito at bigyan kayo ng proteksyon. Alam niyo, parang korte yan, di ba?
Meron tayo narinig sa korte na restraining order. Ito, barangay protection order. Ito po yung pinakamaganda sa palagay ko na proteksyon ng ginawa ng Kongreso sa mga naaabusong kababayan natin, ng mga babae. Punta kayo sa barangay ninyo, kahit nga hindi kayo kahit yung DSWD, CSWD sa inyong lugar. At nagsumbong kayo doon, pwede kayong ipag-apply. Ngunit meron kayong form doon Dapat lahat sa mga barangay ninyo, dapat meron silang form. Napipila pa nyo na lang. At checkan ninyo doon kung anong abuse ang nararanasan ninyo. At alam nyo, 15 days. 15 days po protektahan kayo. Yun yung duration ng BPO. At kapag hindi sila umaksyon, meron silang administrative liability po. Mananagot po sila sa kinauukulan. At yung batas na yan, Atty. Ruel, kumbaga proven na yan na umaandar. Maganda nabanggit mo kanina, Atty. Ruel, na umaaksyon kagad sa barangay, umaaksyon kagad sa barangay. Kasi mananagot sila Magkakaroon sila ng administrative sanctions, penalties pagka hindi sila kumilos. Protection nga. Dapat issue nila. Yes, protection nga po ang pinag-uusapan dito ginugulpi na nga po O kung gulpi man yan. Ito namang economic abuse. Abay, ginugutom kayo. Ginugutom yung biktima, at saka yung mga anak. Ano po yan? Delikado po yan. So, papasok ngayon ang barangay. I have handled several cases, Atty. Ruel. Nakita ko, umaandar ito. Kaya lang kung minsan, typical kasi sa Filipino couples yan. Napansin ko lang, Atty. Ruel, sa pagka lalo kapag umabot na sa husgado, doon sa barangay, como ang duration niya, hindi naman matagal. Pag dumating na sa husgado, napansin ko lalo na kapag nagkaka-trial na, nagkaka-hearing na, may mga nakita ko pagkakataon yung babae, yung wife, halimbawa, talagang nababasag yung puso, nababagbag ang kalooban. At ang maganda naman, Atty. Ruel, sa karanasan ko, ultimately, ay pag naramdaman ng asawa lalaki na, may batas pala, mananagot pala ako rito, totohanan pala ito. Napansin ko, almost always, yung mga nahawakan ko, tumitino yung lalaki Although meron talagang matitigas ang loob. Ganun ang epekto niyan. Sapagkat dinescribe din o dinefine din, pinaliwanag din sa batas na ito, yung tinatawag na battered wife syndrome. At yan ay pabalik-balik. Mabalik sa ganun ulit. So, ngunit yung essence ng batas, kaya mayroong barangay protection order, once na humingi ka ng saklolo, sasaklolohan ka in aid of this Republic Act. So, doon lamang po sa aspetong yon ay napakamatagumpay po ng ina-address na problema ng batas na ito. Subalit, siyempre, sabi nga natin, kahit sa family code, inviolable yan. Social ang ating ang pagsasama o kasal. So, yun pa rin ang pinoprotektahan natin, yung pamilya. Subalit, kung meron talaga na abuso, meron tayong susulingan dito sa Republic Act na ito. Maganda po ito. Ayun, napakaganda nung napakaganda nung pagkakabigkas mo na yun, Atty. Ruel. Tama, tama. Sa English, protection ng batas. Sa Tagalog naman, ang ganda. Merong susulingan. Merong masusulingan ka. Masusulingan. May saklolo doon sa battered women, battered wife. Ay siyempre may epektong adverse sa kanilang mga anak. Okay, move po na natin yung segment na yan. Mamaya po sa ating pagbabalik, abangan naman ninyo ang Akala at Panukala segment. Tutok lang po kayo, mga kaagkapay. Tapas ng Batas! Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation.
bisitahin lamang ang FEBC website donatenow.febc.ph. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. 702 DZAS FEBC Radyo TV. Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Nagbabalik po ang tabas ng batas at kasama niyo pa rin ang pastor ni Kuya Galoy Cao at siyempre po ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia. At narito po tayo ngayon sa ating segment na Akala at Panukala, kung saan po ay bibigyang linaw natin ng mga palapalagay na kaakibat ng mga panukalang batas. At ating pong tatalakayin ngayong umaga ang Senate Bill number 2475, the Proposed Workers' Rest Law. At sige po, pupuntuhin namin na mag-aagapay, kaming mag-tiyo, magpamangkin. At sige, Attorney Roel, ano ba napansin mo rito? Ako unang napansin ko, di ba meron tayong pinag-aralan sa law school, na yung surplusage, yung surplusage, yung bang meron na, alam mo, meron ng batas, tapos meron na namang pinapanukala, gano'n. O kaya may argumento ka, na-argue mo na nga, tapos ulit-ulit. Yung bang galing sa salitang root word na surplusage, meron akong napansin dito, baka ako surplusage kasi meron na tayong batas tungkol dito. Pero meron din naman siyang, meron siya namang merits, mukhang naglalagay pa ng dagdag ng ngipin doon sa batas, doon sa rest periods, doon sa rest day ng ating mga workers or employees. Sige, Attorney Roel, kanina nag-preliminary tayo, marami kang puntong nabanggit. Sige. This Senate social legislation na hinahangad na palakasin pa yung mga provision ng ating labor code. Ang pare-pareho nating idol, itong author labor code, kababayan natin sa Bulacan, si Kablak Oble. At ako, nung nag-aaral tayo ng batas, sa tingin ko, napakaganda nitong labor code nito sapagkat nabalansin niya yung proteksyon sa manggagawa at saka sa pag-aangat sa hanap buhay sa kapital. So, nandito na sa labor code yung regulasyon sa 8 hours work, regulasyon kung kailan ka pwedeng mag-overtime, regulasyon sa night shift differential. Ngayon, yung binrowse ko itong proposed bill na ito, Senate Bill 2475 na parang inuulit niya yung mga provisions sa labor code. Ngunit meron siya mga sinasabi dito na bawal ka tawagan ng iyong employer. Medyo may kahigpitan talaga. Sige, panagutan siya. Pagka work-related, ang in-email ka. Hindi ko alam kung na-draft itong proposed bill na ito ay pandemic na o hindi. O hindi pa. Hindi pa. Ngayon, marami mananagot sa batas dito. Okay. Sige, magandang napili ng ating production and technical team itong paksa nito. Sige. Total panukala pa lang naman hindi siguro na anticipate, Attorney Roel, hindi na anticipate itong mga kondisyon na nangyayari ngayon sa kasi kung napasa na to, Attorney Roel, bago nagkaroon ng COVID-19 pandemic, ang ganda ng punto mo na yun. Mukhang maraming mananagot. Alam niyo naman, ang batas kasi sa fluid yan. It is evolving.
Ang Yeah. batas ay buhay. Hindi patay po ang mga batas na ginagawa ng ating mga congressmen and senators. Yan ay evolving, always evolving. Parang virus, nag-mutate yan. Kaya lagi may mga amenda, mga repeal, no? Siguro, lagi ko naman sinasabi, dumadaan yan sa crucible. Dumadaan yan sa pandayan. No? Pandayan ng mga batas ng ating mambabatas. Ang tawag nyo nga rito tawag nyo rito, legislative mill, ano? Yes. So pipinuhin pa ito, pipinuhin pa ito. Yes. Especially in the light of the current COVID-19 pandemic. Mukhang maraming medyo tatapyasin dito, Atty. Ruel. Oo. Sige. Tulad ko, employer din tayo. Ay, delikado pagka tinext natin ang ating may nakakalimutan ko palang ipagbilin sa opisina, ay na-text mo, pinaalala mo, ay nagalit sa iyo, ay reklamo tayo. May panukalang parusa pa naman, Atty. Ruel, ha? Pinagtrabaho mo, ginambala mo. During the rest hour, sa bahay, 1,000 pesos, ano? Per hour of work rendered in violation of the proposed law. Sasabihin ng empleyado, nagpapahinga ako, bakit mo ako pinag-work from home, di ba? Pagkatapos may kulong pa. From not less than 1 month to not more than 6 months, ano? At saka 100,000 pesos na fine, ano? Mukhang papandayin ito, Atty. Ruel. Kaya dito ako natutuwa na nakakatandem kitang ganyan, ano? Kasi nga yung karanasan mo sa Senado noong ikaw ay member ng staff ng Office of the Deputy Secretary for Legislation. Kaya more or less mape-predict mo mangyayari dito. Alam nyo, hindi basta magic na nagiging batas yan. Lagi kong kinukwento dito. Pumupunta pa sa mga probinsya ang mga senador, congressmen, para magkameron ng committee meetings at hearings, para ma-feel talaga kung ano yung pulso ng bayan sa ground. No? So, pinapakaramdaman nila, ano ba, nagtatanong sila. Pagkatapos doon, meron tayong bills, legislative bill. No? Meron tayong legislation na umiikot talaga hanggang yun ay maging magandang batas na. I'm sure itong batas na ito ay evolving pa rin. Itong panukalang batas na ito ay mag-evolve into a very useful and beautifully crafted na law kung ito ay matutuloy na maging batas. Well, maganda ang layunin, ano, Atty. Ruel, maganda intention ito, yung legislative intent, ano? Well, based on this proposed legislation, kaya lang mukhang may mga matatapyas dito dahil nga doon sa kasalukuyang karanasan natin. Okay, iwanan muna po natin ang paksa na iyan at sa ating pong pagbabalik, abangan naman ninyo ang inyong pinakakaabangan siyempre. Ano po, nag-overtime kami noong nakaraan, Atty. Ruel, napasubo tayo. Kaya ngayon, dadagdagan natin ang oras. Kaya tapusin na muna natin itong akala at panukala. Tutok lang po kayo dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Kaagapay, anong paniniwalaan mo? Fake o fact? Paano nga ba malalaman? Narito ang mga paraan. Source check. Siguruhin ito ay mula sa reliable news organization. Content check. Basahin ng buo ang laman ng balita. Ito ba ay kapanipaniwala, hindi nakapaninira, at sigurado ang mga impormasyon. Cross-check. Hanapin ang ibang legit na news source kung may kahalintulad na balita. Check the date. Kailan ba ito na-publish? At siguraduhin ito ay hindi na-repost. Check your motive. Madaling mahulog sa maling balita kung mayroon kang internal motive para ikalat ang maling balita. Lamang ang may alam at ang tamang kaalaman ay makukuha lamang sa kinauukulan. Paalaalang hatid sa inyo ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
Ipinagdiriwang ang ika-73 taong anibersaryo ng pagpapahayag ng mensahe ni Hesukristo. Ito ang FEBC Philippines, umaabot sa inyo sa radyo, cable TV at sa social media. Nag-uumapaw ang pag-asa. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Narito po na tayo ngayon sa Payo de Asunto, segment ng ating Tabas ng Batas. Bibigyan natin ng mas mahabang oras po ang mga tanong po ninyo dito sa Payo de Asunto. Payo de Asunto. At meron lang po kaming, ito lagi namin binabanggit ng disclaimer, paunawa lamang po. Siyempre po, may tabas ng batas, meron kaming karanasan, meron kaming pinag-aralan, meron kaming naunawaan, yun po ang pinapaliwanag namin. Sa abot po ng aming makakaya, at sa liwanag po siyempre ng gifting of wisdom and knowledge ng ating Panginoon. Salamat po kung nakakatugon sa inyong inaasahan. Kaya lang naman po patawarin niyo po kami kung ang tabas ng batas sa aming pagkaunawa hindi akma doon sa inyong inaasahan o kaya kung minsan baka nakakasakit pa ng damdamin niyo ng kahit paano. Patawarin niyo po kami pero gagawin po namin ang lahat ng magagawa namin ayon po sa tabas ng batas. At siyempre po ang pangunahing tumutugon po natin ay ang ating kaagapay na abogado, si Attorney Roel Galcao Garcia. Ito na, Attorney Roel, trabaho na tayo. Unang question, naloko ako ng isang shop noong bumili ako ng laptop sa kanila. Lumapit na ako sa DTI pero ilang buwan nang walang aksyon at yung seller nakakabenta pa rin sa FB. Ano po ang dapat gawin? Attorney Ruel, ikaw ang magaling sa IT. Sige. Siguro, alam mo, yung mga laptop ngayon, mahal na, Hindi natin... Kung halaga nga naman ito, halimbawa na 50,000 o more, masakit-sakit yung naloko ka. Pero lagi nating sinasabi, meron po tayong prinsipyo na kailangan i-exhaust mo muna yung lahat ng iyong remedies. So, pwede pong gawin ninyo, mag-follow up pa rin kayo sa DTI. Ngunit kung talaga naiinip na kayo, meron pa rin naman kayo masusulingan sa tabas ng batas, Meron may tinatawag tayong deceit, other forms of deceit. Pwede pumatak ito doon, pwede kayo mag-file ng complaint, baka mapapatak ito sa estafa kung palagay nyo, pinagbentahan kayo ng defective na laptop at ginamitan kayo ng deceit o kayo naloko. Yun, pwede po yun. Pero una, i-exhaust nyo muna yung remedies, follow up ninyo sa DTI. Pagka wala na talaga, pwede na siguro mag-file kayo ng complaint. Ang tingin ko nito, Attorney Roel, baka naman ito dahil sa yung mga restrictions, public health emergency protocols, kaya siguro nagtatagal. Kasi ako po ay nagkaroon ng personal na karanasan tungkol dyan. Napurbahan ko yan, Attorney Roel, umaandar Halimbawa yung DTI dito sa province of Rizal, nag-file kami ng consumer complaint. Mahuhusay yung mga mediation officers nila dyan at yung mga hearing officers. At tsagain nyo lamang po kung kinakailangan online po ang inyong follow-up, follow-up lang po kayo ng follow-up. Ang masabi ko lang po, mahusay po ang leadership ng DTI, lalo na sa panahong ito sa panahon ni Secretary Ramon Lopez. Napaka-proactive po. At batay sa aking sariling karanasan, umaandar po yung kanilang mediation, arbitration mechanisms. Tsagain nyo lamang po. Ito ang sumunod dapat. Ay sige, meron ka bang dadagdag? Kahit dito sa Batangas ay ganun din. Proactive ang mga taga-DTI at hindi kayo mabibigo pagka pinurso ninyo sa kanila yung inyong mga reklamo. Ayan, nakaka-encourage po yan. Ano ang pwedeng ikaso sa asawa na nangaliwa? Magkano ang dapat na sustento sa kanilang dalawang anak na babae kapag sila ay naghiwalay? Sige, Atty. Ruel. Kaya ito, actual na kaso kasi hindi sinabi, Kung ano bang babae ba?
O lalaki ba? Pag babae, adultery. Pag lalaki, concubinage. Yung sustento, ang sustento po ay nababase din sa kakayanan ng magsusustento. Ngunit yung mga primary na kailangan sustento, pang-araw-araw na pangangailangan sa pag-aaral, pagdamit, transportation, pagpasok, at yung mga kailangan bilhin para sa pag-aaral, yun po ang dapat isustento. Ayun, at kung talaga pong grabe ang ginagawa, ano po, kanina discuss natin, related sa economic violence, ano po. Yung pong pagkakaso sa ilalim ng Republic Act 9262, yung Anti-Violence Against Women and Their Children, pwede pong ikarga dyan, bukod doon sa protection na aspects po, na pinaliwanag kanina ni Atty. Ruel, pwede pong ikarga rin yan yung support, pwede rin physical injuries, pwede rin pong ikarga lahat dyan. Kaya paano to talagang pang-ampat sa mga ginagawang violence against women and their children. Kaya lang, hindi nga maliwanag dito kung sino yung nakaliwa, kung sino yung namomroblema. Anyway, yung pong paliwanag ng Atty. Ruel covers practically the whole dimension of the problem. Ang sumunod na Atty. Ruel, nakabili po ako ng rights for house and lot, pero di pa rin nalilipat sa amin ang name. Hinihingan ako muli ng seller ng bayad para sa membership, equity, butaw at iba pa. Gusto ko na pong mag-back out. Ano pong dapat kong gawin para ma-refund ang nauna kong naibayad na? Atty. Ruel, sige. Papatak ito sa installment na bilihan, pwede nating i-apply yung Maseda Law. At yun, makakakuha kayo ng cash surrender value na inyong binibili sa mga developer. Kaya naman, kung ito ay contract to sell at hindi na po-fulfill yung mga kapwa nyo obligasyon, hindi matutuloy yung bentahan. Dapat magkakabalikan kayo ng mga binayad at saka yung inyong binili, yung right. So yun po ang ma-refund ang nauna ko ibayad. Yun, pangyayari yun. Kung hindi kakatugma sa inyong contract to sell, hindi na nagkaka-fulfill yung mga obligations ninyo, wala na, hindi na matutuloy yung inyong sale. Okay. Kasi kontrada po, meeting of the minds po yan hindi na kayo nagkakaintindihan. Ano pang saysay na itutuloy po niya? At Ruel, merong ito mo ang madalas karaniwang nagyayari ito. Nagsasanla ng ATM. Legal po ba sa batas ang pagsasangla ng ATM? Ito, nangyayari ito, Atty. Ruel, lalo na nung araw, wala pang pandemic. Yung mga magkaka-opisina, magkakasama sa trabaho. Hawak-hawak nung iba yung ibang empleyado yung ATM, nung iba yung pala, nakasanla pala. Yung ATM, ibig sabihin, binibigay yung PIN code niyan, PIN number, etc. Sige, Atty. Ruel. Basically, parang pinopon ito, Okay. Pero meron akong kaibigan na may-ari ng pawn shop natanong ko rin siya. Ano ba yung mga napopon? Personal property of value ang pinopon ng mga pawn shop, ng mga sinasanla. Pagkakaalam ko din sa SEC, yung mga lending companies, lending institutions, ay hindi nila pinapayagan na pag nangutang ka sa mga lending companies ay gagawin collateral o surrender mismo yung ATM, at kukunin sa iyo. Ngayon, kung tanong ay legal ba sa batas, with respect po doon sa mga sinabi ko, lalong-lalo na doon sa SEC regulation, ay hindi nila pinapayagan. So, kung doon natin ikukumpara, ay hindi po pwede. Ngayon, with respect, tulad nga sinasabi natin, ang batas is buhay, evolving. Wala pa pong nakatutok dito, na batas, Pero sinasabi, kung usurious, may mga desisyon ng ang Supreme Court, kung usurious, yung mga utangan, hindi po yung legal sa batas. At lalong-lalo na, sinulateral pa yung ATM.
Subalit, sa underground economy, no, marami po tayong nakikita dito na talagang in the form of cash advance. Parang nag-cash advance ka, no, para meron kang security sa iyong promissory note, ginagawa itong collateral. Kahit itingnan niyo po sa SEC, hindi nila pinapayagan at the lending companies, mga nagpapautang ay ginagawang collateral. Hindi po, gagawa na lang ng kasulatan, ng promissory note, pero hindi po pinapayagan ito doon sa ganong sistema. Pero nangyayari po ito, no? Nangyayari po ito. Okay. Ang sunod na dulot po sa atin, Atty. Ruel, ito 2014 pa kami nakabayad ng lupa sa Avida. Pero up to now, wala pa ang title sa amin. Kinamatayan na po ito. Sabi niya ng partner niya, ano po ang dapat gawin? Yeah, Atty. Ruel. Una po, matagal, tagal na nga ito, ano, mahigit ng 6 na taon, 8 taon. So, unang gawin ninyo ay i-notify nyo na yung Avida na paglilipat nila ay sa inyo na lamang pangalan. Sapagkat namatay na pala yung partner ninyo o asawa ninyo kaya, para sa inyo na po ito pangalan mismo, no? Hindi na sa spouses o kung kayo ang bumiling dalawa. So yun po, yun ang dapat ninyong gawin. Pangalawa, i-follow up ninyo sa kanya. Minsan kasi nagtatagal no? Marami kasi kino-consolidate na title. Kaya tapos hiwa-hiwalay nila. Pero just the same, reputable naman yung binanggit ninyong pangalan ng company. Follow up nyo lamang po sa kanya. Dapat yung gawin, sabihin nyo na kung lilipat nila ay sa inyo ng pangalan. Okay. Okay, medyo may katagalan na nga ito. Ano? At buti na lang, reputable naman itong developer. Pero sana naman, reputable naman po kayo. Ayusin ninyo yung reputation po ninyo. At nang yung nakabayad na ng buo, entitled naman sila na mabilis ang serbisyo po ninyo. Okay, sunod na dulog sa atin, Atty. Ruel, sinangla ng bayaw ko sa aming mag-asawa ang titulo ng bahay nila para mapagawa namin ng concrete. Pero issuance of new owner's duplicate certificate of TCT number at memorandum of agreement lang ang hawak namin at hindi pa rin bayad ito. Nakausap namin ang pangalawang family ng bayaw ko at sinabing titira sila sa bahay na iyon. Anong gagawin ko para hindi ito malipat sa kanilang pangalan? Sige, medyo complicated ng konti ito. Atty. Ruel, sige. Mga tinatawag nating mortgage, sanlaan, hindi automatic yun na napapapunta sa inyong ownership. Ngayon, para hindi mapalipat sa kanilang pangalan, ay gumawa na kayo ng absolute deed of sale kung gusto ninyong mapalipat sa inyo ang title. Bayaran nyo na yung lupa. Kasi pagka ito sinala lamang, hindi naman ganun Pag sinala, nariritim pa rin nila, sa kanila pa rin pong pangalan yun. Papata. Ngayon, yung pangalawang pamilya, hindi ko alam kung paano yun. Pero kung gusto ninyong magpapalipat sa iba, ay gawa na ninyo ng DOS, ng DOAS, Deed of Absolute Sale, at ilipat na ninyo sa inyong pangalan. Okay lang, Atty. Ruel, medyo komplikado po ito, kasi sinanla sa kanya. Sinanla sa kanya. Ngayon, sinanla sa aming mag-asawa, sinanla, Ngayon, siguro hindi nakabayad, So parang yung utang na basihan ng sanlaan, siguro gusto nilang i-consider na yun ang magiging price or consideration for the property. Dapat po yan mag-usap. Gagawin na nilang absolute ang bentahan. So ang solution po na binabagit niya Atty. Ruel, yun po talaga pinakamain na solution. Kung magkakaintindihan po kayo. Kaya mag-usap po kayo dyan. Meron pong solusyon. Yung sabi ni Atty. Ruel, hindi na absolute sale, solution po yan. Pero kinakailangan, kontrata pa rin po yan Kinakailangan, meron pa rin kayong meeting of the minds between the parties. Okay. Ang sunod na tanong, hindi ko na makita
ang nangutang sa akin, pwede ko bang singilin ang husband sa mga hiniram na pera ng wife niya? Sige, Atty. Roel. So, yung pong obligation ng husband and wife, tanging jointly yan eh. Tapos, lalong-lalo na kung yung inutang is to the extent nakinabang yung pamilya. No? So, kung ang tanong, ang tabas po ng batas para masagot ng tanong nyo ay pwede ko bang singilin? Pwede po. Singilin nyo doon. Sapagkat yung mga properties nila ay pwedeng sumagot para doon sa pagkakautang sa inyo nung kanyang asawa. Okay. Maliwanag po yan, ha? Maliwanag po yan. Ano? Ito, tungkol na naman sa utang ito, Atty. Roel. Ano? May nakukulong ba sa utang sa bangko? Yung sinagot ko nung nakaraan, Yes, na magkaagapay natin sinagot, utang na, kumbaga, personal loans lang yun. Ano? Ang sabi natin, kapag, sabi mo kasi, Atty. Roel, nun sa small claims court dalhin, ano? At pagka nagkaroon na ng desisyon, yes. pwede na pong i-execute yung decision na yun. Hindi tumupad, hindi pa rin nagbayad. Sa kabila ng desisyon ng korte, masasite of, meron pong citation ng contempt of court yun. May kulong po yun. Ano? Okay. Ito naman, utang sa bangko. Atty. Roel, sige. Pareho rin yun. Technically, wala namang sa mga utang, hindi ka naman makukulong doon. Ngunit lahat ng ari-arian mo ay susunsunin para makasingil sila. Ngunit pagka may utos na sa iyong korte, hindi ka nasunod, ayun, maaari. Pagka sinay korte, meron ka naman pambayad, ayaw mo, tinatago mo, baka yun, baka sakali, pakulong ka. At saka po yun, ha, mga taga-subaybay, ano po, pagka po order ng korte, huwag niyong bibiru-biruin po yan. Kapag order po ng korte, kapag desisyon na ng korte, lalo na po naging final and executory, ano po, hindi po pwedeng bibiru-biruin po yan. Talagang masasite of, magkakaroon kayo ng, masasite kayo ng contempt of court. Yun po, may kulong yun, ha? May kulong yun. Pwede pong ipakulong ng korte. Kasi po yung contempt of court, parang binabaliwala mo, no? Para pong nilalapastangan ng korte yan. Kaya meron pong kulong yan, ano? Okay. Ano po ang dapat gawin sa kapitbahay? Nagbibideoke kahit alas 12 na ng hating gabi. Mayroon po bang batas para dito? Very interesting ito, singa, Atty. Roel, at madalas mangyari ito sa mga subdivision, sa mga kapitbahayan, etc. Sige. Di kaya aswang yung kapitbahay. Ating gabi, no? Pero maraming gumagawa ng ganyan, Maraming gumagawa ng ganyan, Atty. Roel. Sige, linawin natin yan. Ako po yan ng katarungang pambarangay law. No? Unang-una niyo pong dudulugan dyan, yung inyong barangay captain. Sapagkat sakop nila yan Lado nila yan. Pagka hindi nila ginawa ng paraan yan, ay mananagot din sila sa DILG. Anong batas ang sandigan natin dito? Revised Penal Code po. Yung Article 155 ng Revised Penal Code. Yung nambubulahaw. Kaya sino mang tao na hindi man meron sila ng panggabing libangan, nakakaistorbo sa katahimikan sa publiko. Yan, nasa Article 155 po yan ng Revised Penal Code. Sako po yan ng inyong barangay. No? Kahit na wala kayong ordinansa patungkol dyan, ngunit ang alam ko, si Secretary Anyo, sinasabi, maggawa ng ordinansa yung mga munisipyo sa mga ganyan Pero kahit wala pa, punta kayo sa inyong barangay captain at makiusap na kayo. Ayusin niyo po ito. Kundi pagpapile kayo ng reklamo citing this particular provision of the Revised Penal Code, Article 155 of the Revised Penal Code. Nandito po yan, disturbing the peace, nambubulahaw kayo. Naku po yan, ang katarungang pambarangay. So, yan po. Isa ito, Atty. Roel, di ba? Nung bata-bata pa ako, ang tito mo.
Very interesting sa akin ito kung ano-ano mga ginamit na mga terms dito, alarm and scandal, disturbance of the public peace, ano? Yes. At meron pang isang term tanda ko ito, yung charivari. Bagamat yung charivari, pagka talagang grabe na talaga, parang organized na panggugulo talaga, talagang nagwawala na talaga, Charivari. Ang spelling po nito ay yung mga mahilig mag-Google, tingnan po sa Google. Very interesting po ito. Tingnan niyo. Na kayo sa kalimutan. Yes. Charivari. C-H-A-R-I-V-A-R-I. Charivari. Lalo kapag ang level po nung panggugulo, parang organized na panggugulo na, meron po kayong remedyo sa ilalim ng batas. Okay, Atty. Ruel, mukhang meron ko ba dadagdag? Kasi isang tanong na lang, makakabound lang tayo. Yun lang, kasi napaka-prevalent nito. Yeah. Ang maraming kababayan natin nakala helpless na talaga sila. Ngunit under the law, you are indeed protected. Naisipan na yan ng ating mga mambabatas nung araw pa. Kahit wala pang karaoke noon, alam na nila na kapag ka nang bulahaw ka, ay sakop yan ng batas sa revised penal code. Lumulog kayo sa inyong barangay captain, ngayon, tutulungan nila kayo dyan. Pagka hindi, di makakarating sa korte yan, pagka ganon. Yan, masyado lang kasing pasensyoso ang ating mga kababayan Pero actually po may batas, masyado lang tayong, pagtimpi lang tayong talaga Pero meron po tayong legal resort. Makakaboundary tayo, Atty. Ruel, ito na huli. Wow. Pinasal kami 5 years ago. Pero he started to become unreasonable and hot-headed at naging battered wife ako. Medyo marami ito I left our house and I'm now seeing another man right now at plano na naming magpakasal. Mayroon po ba akong liability under the law? Sige, warningan mo, Atty. Ruel. Yung term kasi na seeing another man, the very westernized term yan. So pag dito sa atin sa Asia or mga lumang tao ay kung nakikipagkita ka lamang sa ibang lalaki, maaaring nakikipagkita ka lamang. Ngunit kung kasal ka, ang isang babae, hindi pa naman na-amenda ang ating mga batas patungkol dyan, at you are having carnal knowledge with the man other than your husband, then the answer is, meron ba akong liability under the law? Is yes. Hindi po pwede yun. Under the law, it is not legal. Ang dapat niyo pong gawin ay magpumunta kayo sa inyong abogado at magpatulong na kayo upang ma-annul or magkameron ng declaration of nullity ang inyong kasal para po sa mata ng Estado ay wala kayong binabiolate sa batas. Ayun. At actually po, yung mga discussions kanina, sabi niyo po, battered wife kayo, no? Excuse me. Well, papasok po rito yung Republic Act 9262, ano po? At may mga remedies po dyan. Ano kaya? Yung declaration of nullity nga, na nabanggit ni Atty. Ruel. Pero po, hindi po pwede yung basta lang kayo magpapakasal na pangalawang pagkakataon. Hindi po basta-basta yun, no? Okay, naka-boundary tayo, Atty. Ruel, no? At kung hindi po napakinggan ng buo ang kasagutan sa inyong mga tanong, pwede nyo pong mapakinggan itong muli. Balikan ito sa ating Facebook page, 702 DZAS FEBC Radio o sa Tabas ng Batas. At kung hindi po nasagot ang inyong pinadalang katanungan, abangan ninyo po ito sa mga susunod na Sabado. At ngayon po ay dumako na tayo sa ating prayer time. Ay manalangin, Ama naming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa muling pagkakataon na pinagkatiwala nyo sa amin, kay Atty. Roel Cao Garcia at sa akin po, Pastor ni Kuya Kaloy Cao, na maging channel po kami, daluyan ng inyong mga paliwanag at tugon sa mga taga-subaybay po namin na dumulog upang ay ihain at ihingi ng payo at kasagutan
ang kanilang mga legal na suliranin, Panginoon. At ang aming pag-asa ay nakatulong po kami sa inyong biyaya. At ang aming panalangin, O Diyos, ay maging malinaw po ang tabas ng batas ayon po mismo sa tabas ng iyong banal na salita para sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen at Amen. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa programang Tabas ng Batas. Salamat sa mga tumutok sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at gayon din sa channel 1 and 5 sa GCTV. At salamat din sa tulong ni na Ma'am Absidy Ferrer, ang ating proud text na sina JV Tabua, Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Chris at ang ating RTV team na sina Ma'am Aileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Ivan Abrenica at Wenmark Balatukan at ang ating mga kasama sa Bukawe Transmitter Site. Kami po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga at ito po ang inyong kaagapay, Pastor ni Kuya Kaloy Cao, at nagpapasalamat tayo sa ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia, sa pag-agapay po sa atin. Nag-aanyaya po kaming makinig kayo muli sa ating programa sa susunod na Sabado sa parehong oras. At laging tandaan, kung uunawain at susundin, Atty. Roel, kakampi mo ang batas. Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.